Good afternoon, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. No? Ngayon mga ka-airsoft, may special tayong client, okay? Itong client natin to is came all the way from Dubai, no? Tama ba pangalanan ko? Okay. Galing siya ng Dubai, kalalapag lang niya kagabi, okay? Diyan sa lugar ng, syempre sa NAIA. Okay, nagpalipas lang siya ng konting oras, then diretso na siya sa atin dito, no? Itong ka-airsoft natin to is another OFW galing ng Dubai at uuwi dyan sa lugar nila sa Sanchez Mira, Cagayan Valley. Okay, sige, pangalanan ko na, no? Ang ating ka-airsoft is isang OFW na tatay, si Sir John Madrid, okay, no? Then, happy birthday sa kanyang anak na si Sir Pablo Madrid of Sanchez Mira, Cagayan Valley. Konting guess lang, no? Konting hula lang. Alam nyo ba na ang Cagayan Valley is masasabi natin na na 13 to 15 hours ride mula rito sa atin sa Bulacan. Ang layo niyang lugar na yan, no? Nasa taas yan ng Luzon. Sanchez Mira. Kumbaga, dadaan yan ng Lawag, ng Pagudpud, ng Claveria. Lahat yan, dadaanan yan, no? Ilocos Sur, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Ilocos Sur, then Ilocos Norte, dadaanan lahat para makapunta dyan, no? Maswerte tayo kasi yung ka-airsoft natin is from Dubai is dumiretso sa atin na, no? Kaya nga, although holiday ngayon, in-accommodate natin siya kasi ahead of time talagang nagpasabi na siya, okay, no? Then, happy birthday dun sa anak niya, si Sir Pablo Madrid of Cagayan Valley, no? Ngayon, mga airsoft, no, malupitan ang ating ka-airsoft, no? Kasi, binigla niya ako, ang unang sige, connect mo. Ang unang pagkakaalam ko is isa lang ang kukunin niya. Isa lang, tapos China pala nag-lock, no? Yun ang unang sinabi niya, pero all of a sudden, nung nandito na siya, biglang nagbago yung isip niya kasi mas pipiliin, mas gusto niya na yung mga Taiwan na mga entry level unit kesa doon sa China. Tapos kumuha pa siya ng isang malupitan na unit na pwede niyang gamitin, pwede niyang iwan sa kanyang anak na si Pablo, no? Since si Pablo is ang interest daw is barrel. Ang yung anak niya is isang ilan? 10 years old, sir, no? Okay, no? So 10 years old yung anak niya. Lucas, ko naman na to. So ngayon mga ka-airsoft, let's review and unbox. Pakita ko na sa inyo, nandyan. Yung susi hindi nadala? Gagal si Lola. Bakit? Iniwan nila yung kutsyon tsaka bagong unan dun sa labas na wala ng arawan. Nino? Ang itik. Nila ko yung Jason. Okay lang ba nila dinala ron? Yung nilipat yung double deck. Nakita ni Ronald nandun lang sa damuhan. Sa damuhan? Oo. Yung sa pabed daw, pinatapon na daw talaga yun. Pero yung kutsyon tsaka unan, bago daw yung unan. Saan damuhan nakita? Yun sa tapat ng gate. Gagalit si Lola. Oh, hindi. Hayaan mo na. Nasa na siya? Ano? O yun. Gagalit daw yung lola niya. Okay. Anyway, mga ka-airsoft, no? Let me introduce to you yung unit, no? Okay, number 1, no, unit, unahin natin doon sa pinakamaliit papunta sa pinakamatindi, pinakamalakas, okay? Yung unang unit is the Sig Sauer P226. P226, what good and special about this unit? Naka-upgrade ba? Okay. Yun, okay. Sige, okay. What is good and special about this unit? Okay. Normally, ang mga WE, unahin natin dito, is naka-dummy firing pin. Pero ito is upgraded in-upgrade na natin ng hammer protection pad. Okay? Hindi na siya dummy firing pin na kumakalas na bumabaklas. Ito, naka-hammer protection pad na, naka-fine tuning pa at naka-trigger job. Pag sinabing fine tuning and trigger job, sa trigger job muna tayo, napakalambot ng trigger niya.
napakalambot ng trigger, napaka-responsive. Hindi katulad nung sa mga unit na hindi pa nagagalaw, hindi pa na-upgrade ng trigger job. Medyo maganit. Pag sinabing maganit, kaya maganit it is because merong mga sinasayaran, merong mga tinatamaan, merong mga mahigpit, may mga masisikip na lugar, no? Doon sa trigger job, sa fine tuning and trigger job, kino-correct natin 'yon. Okay? Sa fine tuning naman, pinapatipid natin yung unit, pinapatipid natin ng consumption sa gas ng hindi bumababa yung FPS niya. Kumbaga sinasakal natin siya sa consumption sa gas para maging matipid siya, pero hindi apektado yung FPS. Okay? Now, I'll introduce to you the Sig Sauer P226. Itong unit na to is, again, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Pero kung sakaling i-request ng ating customer na i-fix outer barrel na, i-go natin. Tandaan nyo, ang 1911, ang 9mm is hindi natin i-fix barrel, not unless ni-request. Okay? Pero yung mga 2011 and some of the 1911, as well as the Shadow, as well as the Godfather 6.0, lahat i-fix barrel natin. Maliban lang dun sa mga classic talaga na unit. Okay? By approval, kasi may mga tao na gusto nila yung unit nila pag classic, wala talagang totally nagalaw eh. Okay? So, this is the Sig Sauer P226. Full metal mula ulo hanggang paa. Okay? Botchog. Talagang mataba ang grip niya. Then, powered by a high kappa magazine na rin. Not the high kappa na inilalagay sa mga 2011 Pero ito, high capacity na 9mm magazine. Okay? So, ayan. Ngayon makikita nyo, napakaganda. Present ang rail para kung sakaling gusto mong lagyan ng mga upgrades like flashlight, scope, etc. Then, meron din siyang mga accessories like safe. Kompleto. May hammer. Wala nga lang siyang beaver tulad ng mga 1911 and 2011. Okay? Ngayon, dire-diretso tayo. By the way, itong unit kasi nito is a birthday gift. Ngayon, ayaw magpakita ni boss sa camera kasi medyo masisira yung birthday surprise na gagawin niya kay Pablo, no? Kasi si Pablo ang nag-introduce nung airsoft shop ng Big Man kay Sir John. So, natatakot siya na baka makita ni Pablo sa feeds niya, sa timeline niya. So, masisira yung surprise, no? Kaya hindi na natin papakita si Sir, okay? Ngayon, press the valve dito. Press the valve, then spray. Yan. Kailangan lagi nag-silicone oil tayo, then dito sa ilalim, okay? After that, sa unit, ang mga Sig Sauer dapat at saka mga Glock nilalagyan dito para maiwasan natin yung pagiging maganit at saka yung ma-damage yung paint, okay? Kasa, then ilock manually. Okay, then lagyan din natin dito sa nozzle. Yan. After that, no, release natin. Release dito, then rest. Yan. Okay? Ngayon, sa gas, no? Sig Sauer, hindi natin nilalagyan ng 14 kg na gas, okay? Ang nilalagay lang, ito yung 14 kg eh, okay? Ang nilalagay lang natin sa mga entry level Taiwan is 12 kg lang. Hindi natin nilalagyan ng 14 kg, okay? Ngayon, upside down, then press down, okay? Kailangan laging nakataob, hindi po pwedeng nakahiga or nakatayo ang green gas, okay? Kailangan laging nakataob, okay? Then, press down natin. 1, 2. Okay, 2 seconds. Ngayon, syempre, nilagyan na natin, di ba? Nasaan na yung reloader natin? Yun. Ay, wala rito. By the use of reloader, mas maganda, mas magiging madali yung paglalaro natin ng airsoft, no? Hatakin lang to pababa. Put your right thumb here, then pump lang tayo ng bala. Okay, after that, medyo kalugin natin. Hindi ko na ganun pupunuin. Ang recommended na, ang maximum na pwedeng ilagay is 27, pero ang recommended ko is between 20 to 23 lang, mga airsoft, para hindi po masira yung spring, para kumbaga may allowance, di ba? Ngayon, pasok sa unit, then pasa, ready to fire. Firing! Sarap, nakas nito. Oops, sorry. Medyo naubusan ng hangin kasi sinisimot ko na lang to, kuha tayo ng mas madami. Ayun, okay, ayan, no? Mas madami. 1, 2. Okay, then dagdagan natin lang yung bala, no?
Grabe pumutok ang mga ganito, mga 9mm, lalo na yung mga compact kasi maliit lang sila. Yung recoil, yung kick, napakasarap, napakalakas, no? Firing! Okay, open slide kasi wala ng bala, sir. Next thing to do, release the magazine, then, sir, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Then, make sure lang po na wala na pong laman siyang bala at wala na pong lamang hangin. Press lang po. Dami, sir, no? Sir, bali, panood mo na lang to kay Sir Pablo kung sakasakali. Look into it. Panood mo na lang kay Sir Pablo yung way ng paggamit natin. Then, para matutunan din niya, no? Pero, I think kung follower siya, subscriber siya, malamang alam niya na eh. Yes, sir, yes, sir. Okay, so next unit natin is the para ordinance. Okay? Ito yung mga panlaban natin na mga mga entry level, no? Para ordinance by the 1911. Normally kilala niyo 1911 single stock classic, no? Hindi nawawala rito sa itsura nito yung pagiging single stock, pagiging classic. Makikita niyo wala siyang rail, then yung mga sight niya is all conventional, no? Ngayon, ito, merong konting twist to, di ba? Ang mga 1911 mostly single stock, 14 rounds ang magazine. Pero ito, kung mapapansin ninyo, labas ko, high capa na. This is the 1911 para ordinance. Ang para ordinance, mas modern na than the conventional 1911. Okay? So, ngayon, press the valve pa rin, ganun pa rin, then spray dito, then dito rin. Sir, pakisabi kay Pablo, magi-spray lang siya pag yung unit nakita niya na pong tuyo. Hindi po siya magi-spray most of tuwing gagamitin niya. Kasi pag ginawa niya yun, manggigitata lang sa langis, no? So, magi-spray lang siya pag napansin niyang tuyo na. Then dito sa unit, okay, then kasa i-lock manually, then spray din dito. Okay, then release, then rest. Go. Bako tayo rito. Ito, upside down. Sorry. Upside down. Then, lagyan natin ng gas. 1, 2. Okay. Tulad nga na sabi ko mga airsoft, itong unit na to 1911, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Okay. Maliban na lang kung i-request. Hindi pa naka-fix outer barrel. Pero, upgraded na to ng fine-tuning ng trigger job. Kaya matipid na rin, no? Maliban na lang, syempre, kung i-request ni sir, i-fix barrel natin yan. Libre lang naman. Okay, then, hatakin to pababa. Then, put your right thumb B. Yan. Then, pump lang po. Okay? Yan. Ganun pa rin, sir. Ang maximum rounds is 27 rounds. Okay? Kayo na lang ang bahala kung sakasakali. Pero yung 27 rounds, dapat yon bawas. 27 rounds, ibig sabihin, yun yung punong-puno, no? Pero ako lagi sinasabi ko, 20 rounds lang. Siguro maximum na yung 23. Kasi iniiwasan natin na masira yung spring. Medyo, yes sir. Opo, mahirap humanap ng spring. Okay? Pasok ko na, sir. Pasok. Kasa. Then, ready to fire. Firing! Lakas! Lakas nito, sir. Open slide. Grabe, ang lakas nito unit na to. Nakakatuwa. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Kailangan lagi nakapress yung beaver. Okay? Pag hindi ka nakapress, hindi siya magpa-fire. Okay. Then, pag hindi na gagamitin, make sure walang lamang bala at saka syempre wala rin lamang hangin. Press lang po ito. Yun, okay. Okay, ngayon mga airsoft, no? Natapos na yung dalawang unit, no? Doon tayo sa pangatlo and for the main event. Ito yung dalawang unit nila, sir, no? Normally, ang freebies nito is, lifetime warranty, then 0.20 grams na bala, 0.25 grams na bala, at yung tactical bag. Pero may special request si sir. Bali, dito, nag-request siya na baka pwede, wag na magbigay ng bag dito sa dalawang unit. Hard case na lang ibigay, which is grinant natin, no? So, libre na yung hard case, bibigay na natin tong hard case na to. Dalawa ang laman nito, okay? Ito, unit ng ating Airsoft, John Madrid of Sanchez Mira, Cagayan. Ibibigay niya sa birthday, sa anak niyang may birthday na si Sir
Pablo Madrid. And now for the main event, okay? Kay John Madrid pa rin to, no? Yung isa sa mga controversial, yung isa sa mga napakalupit, yung isa sa ready for setup competition grade. This is the KP19 by the Godfather 6.0. And what is good and special about this, no? This unit, kung makikita nyo, may plate siya rito. Ready na siya for upgrade kung gusto mong lagyan ng RMR sight, RMR scope, okay? Pero kung ayaw mo naman, okay lang dahil naka-optic rear siya, then optic front. Hindi siya adjustable, naka-fix siya, okay? Ngayon, itong unit na to is full CNC fixed outer barrel, naka-hop-up rubber na rin siya, naka-anti-freeze nozzle na rin siya, okay? Full steel mula ulo hanggang paa, naka-bypass na ang beaver tail, ready for competition, adjustable competition trigger, naka-magwell, etc. Lahat nandito na, no? CNC aluminum slide, napakaganda din, full metal, full steel internals, magnet. Ayan, full steel internals. Kung makikita nyo yung mga ordinaryong unit, kahit yung kanina na ipinakita ko na Taiwan, hindi siya full steel. Ayan, mapapansin nyo, ayan. Ayan, hindi siya full steel. Ayan, okay, hindi siya steel. Pero ito, kung makikita nyo, full steel yan. No? Kumbaga talaga dumidikit yung magnet dahil bakal siya. What is good and special about this full steel unit? Itong mga unang kong dinemo is capable lang siya pang 12, pang 14, pang CO2. Okay? Pero itong unit na to capable ng lahat ng types of gas. Okay? Ayan, pakikita ko niya sa inyo, this is the CO2. Normally, ang CO2 ginawa yan para sa mga air gun. Kaya malalakas, di ba? Kaya nito yan. Okay? Then, ang 14 kg, normally, ginawa para sa mga rifle, gas blowback rifle. Pwede at kaya rin nito. Then, syempre, yung 12 kg, yung standard natin na gas, sisiw na sisiw. Kayang-kaya niya. Okay? Again, this is the Godfather 6.0 Competition Grade Edition. Napakaganda, napakalupit. Wala ka na pong hahanapin pa. Okay? Ngayon, start tayo. Release magazine, sir. Then, sir, bali ito, don't worry, huwag ka na mag-video. O, itong live na to, pwede mo pong ipanood dun sa anak mo, kay Pablo, no? Para focus ka na lang dito. Okay? Ngayon, press the valve, then spray po tayo rito, then, syempre, spray rin tayo rito sa ilalim. Ito kung tawagin to, ito yung pinaka-base pad niya, base plate niya, no? Ito yung magbibigay ng protection kung sakaling yung magazine mo mahulog. Ito yung first line of defense. Ito yung tatama, okay? Hatakin to pababa, then slide. Ngayon, lagyan natin to. Okay? Ngayon, lagyan natin ng gas. Upside down, then press down. 1, 2, okay. Lagyan natin, di ba? Then, sarap po natin to mga ka-airsoft. Hatakin. Yun. As easy as that, di ba? Okay, ngayon, nalagay na natin, maglagay na tayo ng bala. Hatakin pababa, put your right thumb here, then pump lang po. Again, this is a high kappa, maximum rounds is 27, but it's up to you, no? Ako, lagi ko sinasabi, huwag natin pupunuin para, inom lang ako. Ayun mga ka-airsoft, no? Huwag po natin pupunuin. Makinig kayo sa akin para wag masira yung unit nyo. Okay? Ngayon, kasa natin to. Then, ilock to manually. Then, spray po tayo dito sa nozzle. Yan. Then, spray sa slide stopper. Okay. Then, release. Then, rest. Ngayon, may gas na ba? O, may gas na. May gas na. Pasok natin sa unit. Napakalupit nito. Napakaganda nito. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Ito ang lakas Ang lakas. Gulat ako. Ang lakas nung kaldag niya. Okay, anyway, no? Open slide, indication na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then release that slide. Nung unang putok, nagulat ako. Ang lakas. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Ito yung sinasabi ko sa inyo, competition grade siya, di ba? Papapansin nyo, ang beaver tail, kailangan niya firmly na pe-press nyo, di ba? Pero dahil competition grade yan, naka-bypass na yan. So, nandyan pa rin siya, no? Nandyan pa rin siya, hindi natin inalis, pero yung control niya ang naalis. Kung mapapansin niyo,
kahit hindi na naka-press dito, puputok siya. Ayan, o. O, di ba? Ayan, ulitin natin, no? Normally, ang isang unit tulad nito, ayan, so. Ayan. Normally, ito, hindi to puputok. Kahit anong gawin ko. Ayan, pero pag ito, pinindot natin to, ayan, pindutin natin, o, puputok na siya, di ba? Kasi napindot na. Pero itong unit na to, competition grade kasi to. Ibig sabihin, kahit hindi mo pindutin to, puputok siya. Ayan, ready for competition kasi ito. During the competition, ng mga gumagamit kasi is pro. So, alam na nila yung consequences ng barrel, alam na nila yung safety ng barrel. Kaya, no need to worry naman tayo. Most of them are professional. Talagang hindi first timer sa barrel, no? Kaya kahit naka-bypass to, alam na nila na yung safety. Okay? Kaya itong unit na to, ulit, again, ayan, puputok siya kahit hindi mo to nape-press. Ayan, okay? Ito yung unit ng ating Airsoft, John Madrid, another OFW, nakalalapag pa lang from Dubai. At ngayon ay pauwi dyan sa probinsya nila sa Sanchez Mira, Cagayan Valley, okay? Ang Sanchez Mira, Cagayan Valley is 12 to 15 hours drive mula dito sa atin sa Bulacan. Hindi ko lang alam ngayon dahil nga undas, baka maraming, sa sementeryo, di ba? Maraming traffic na may encounter si sir, pero what is good and special, ang unit na kanyang binili ngayon na 3 unit, ipangririgalo niya sa kanyang anak na si Sir Pablo Madrid of Cagayan Valley. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo ang mga napakalupit na unit ng ating ka-airsoft. Okay? Ayan. Nakakatuwa, no? Kasi kadarating lang ni Sir. Ito ang napakalupit na unit niya. 3 piraso, ipangririgalo. Okay? Okay, yun lang muna mga airsoft. Papalayain ko muna ang ating ka-airsoft ngayon. Mamaya na tayo magkwentuhan ulit, no? Babiyahe na kasi siya. So, straight paglapag ng anong time lumapag kagabi? Oh, 1. Okay. Alauna kagabi, lumapag yung eroplano. So, straight, nagpahinga lang siya sandali. Hindi ko alam kung saan siya nagpahinga, kung nag-hotel or what. Then, diretso na siya sa atin dito, no? So, kanina pa siya rito. Actually, 2 hours na mimili to si Sir, eh. And, ngayon to, napili niya. Ito yung ibabiyahe niya. Ito yung ipangririgalo niya. Again, happy birthday, Sir Pablo Madrid, anak ni Sir John Madrid, dyan sa Cagayan Valley. Napakasarap, no? Surprise sa'yo ng father mo. Be a good boy, no? Be a responsible airsoft player. Okay? Guys, thank you and have a blessed day. Mamaya po ulit, pilitin natin mag-live, no? Meron 2 item na for shipping na tinatamad pa akong i-live, pero tignan ko kung maisa lang natin mamaya. Okay? Guys, thank you po.